Bakit nga ba maganda yung gantong klase ng incubator pag nagsisimula pa lang tayo sa pagmamanok, especially pag magpapapisa tayo ng itlog? Unang-una, pag ito yung ginamit mo, less hassle na. Nakaset na to darating sa'yo, wala ka nang dapat i-set dyan. Even yung mechanism na nagpapaikot ng mga itlog, nakaset na rin yan every 2 hours, umiikot na. At ang maganda pa rito, pag nag-brown out, may option ka or may choice ka naman na gamitin. Bukod nga sa 220 volts, pwede rin natin itong isaksak sa 12 volts just in case mag-brown out para tuloy-tuloy pa rin yung magandang kondisyon, yung hatching rate. And goods na goods nga gamitin. Ang bilis lang din itong iset up. May kasama naman tong manual kaya hindi ka mahirapang pag-assemble. Ayan, ganyan lang yung setup niyan. Automatic na to, wala ka nang ibang gagawin dyan kundi mag-refill ng tubig kung gusto mo wet incubation or kung gusto mo dry incubation, depende sa method na gagawin mo. Pero goods na goods, ang taas nga ng hatching rate nito, ito din yung ginagamit ko. Yung isa nakaset up dun sa bahay. Nag-try din ako ng dry incubation na babalitaan ko kayo sa mga susunod. Kaya kung gusto nyo rin ng gantong klase ng incubator, lalagay ko na lang yung link dyan sa baba para maka-order ka rin ng gantong klase ng incubator na hindi ka mahirapang gamitin.